dibusyon at pananampalataya ng wakis pagdiriwang ng Senior Santo Niño Fire Prevention tinalakay ng Grade 12 Maritime Students ng St. John the Baptist Incorporated. Mga mag-aaral, ipinamala sa kanilang talento sa District Festival of Talents 2025. Pagsisid sa kasaysayan ng kultura, tampok sa pagbisita sa Museo Bohol at Imantagon Hills sa Luway. Mga SSCians na mikha na magagandang bulaklak at ang fundraising bilang pagkakanda sa Valentine's Day. Valentine's Day celebration sa SGBA, puno-puno ng kasiyahan, sorpresa at pag-ibig. Talentong Girl Scout Lian Norsha Modelo nagpamalas ng husay sa guitar solo. Mga mag-aaral sa St. John the Baptist pinagtuunan ng pansin ang kanilang espiritualidad sa isang makahulugang rekoleksyon. Makapigil hiningang koronasyon sa SGBA Little King and Queen of Hearts 2025. Sino ang nagwagi? TVF News para sa'yo, ang tunay na kaibigan mo. Sa bawat araw may regalo. Ewan talaga ito na tumatak sa aking puso. Ito'y nauso, sana'y maging iyong paborito. Makita, mga balita'y na ipapadala. Pagkakasa, pagtutuhanan ang dinadala. May istasyon sa bungan. Magandang gabi, bayan. Ito ang STVM News 9, ang inyong pinagkakatiwalaang himpilan ng balita. Ako si Jomay Hunubaghay. Ako naman po, si Elijah Minagdaya, Akampano, at Daniela Rosette Bulu. Naghahati ng mga nagpapang balita. Gabi ay hatid namin ang mamahalagang kaganapan sa ating komunidad mula sa masisiglang pagdiriwang hanggang sa mga mahalagang usapin pangkaligtasan. Lahat ng iyon ay ating tatalakay ngayong gabi. Pinasiklab ng mga estudyante mula sa iba't ibang paaralan ang kanilang talento sa District Festival of Talents 2025. Mula sa pag-awit, pagsayaw, sining at iba pang larangan, ipinakita ng mga kalahok ang kanilang natatanging kakayahan. Narito si Flor Cielo Gales, nag-uula. Isang makulay at kapabuluhang araw na kinugunita ngayon sa District Festival of Talents 2025 dito sa Garcia Hernandez Central Elementary School. Sa temang Sidlak Pulanon, Unveiling Unique Talents, Skills and Innovation. Layunin ng programang ito na ipakita ang husay at talento sa kabataan sa iba't ibang paaralan sa distrito. Ang festival ay nagpapamalas ng iba't ibang talento tulad ng pagsayaw, pag-awit, spoken word poetry, at visual arts. Ito rin ay pagkakataon upang maipakita ang kahalagahan ng paglinang na kasanayan at inobasyon ng kabataan sa bagong henerasyon. Narito po si Binibining Arameli Cordino bilang isang kalahok sa programang ito. Ma'am, ano po ang kahalagahan ng ganitong selebrasyon para sa mga estudyante? Okay, please allow me to speak in English. This competition, namely the District Festival of Talents, enhances the students' talents and their skills for future generation and for their future to come. Like me, I just recently got out of the contest venue of my competition, Speak Up Impromptu. And I can say that this contest motivated me to be better at my skills and talents and for me to grow better in the future. Thank you. Narito din po si Binibining Alexa Abusejo. Saan paaralan po ang inyong inirepresenta? Dito lang, GSCS. Oh, Garcia Hernandez Elementary School. Ano po ang sinalihan mo? Kasaysayan quiz po.
Very good. Wow. So, anong nararamdaman mo na nakapanalo ka ng second place? Medyo happy. Then, may pagkasagkan. Kaya ang gawin. Then, it only 2 points naman naman. Ang District Festival of Talents 2025 ay hindi lamang isang selebrasyon ng mga talento. Kundi, ito rin ay isang inspirasyon para sa mga sumusunod ng generasyon. Patuloy natin pagmalaki ang mga kakayahan ng kabataang Pilipino mula dito sa Garcia Hernandez Central Elementary School. Ito si Rochelle Pahegales, nag-uulat para sa STPM. Samantala, matagumpay na ginanap sa Island City Mall ang provincial level ng Girl Scout Talent Showcase. Isang patupala kung saan ipinapakita ng mga Girl Scouts sa kanilang talento at edukasyon sa sinis. Narito si Rian May Desique, nag-uula. Ngayong January 18, 2025, ginanap dito sa Island City Mall ang provincial level ng Girl Scout Talent Showcase. Isa sa mga maglalahok ay si Miss Lian Norcia Madel, isang mag-aaral sa SGB na nagbibigay inspirasyon sa mga manunood. Sa kanyang husay at dedikasyon, ipinamalas ni Lian ang kanyang natatanging talento sa pagtugtog ng gitara. Ang kanyang performance ay nagbibigay diin sa kahalagaan ng musika bilang bahagi ng self-expression at youth empowerment. Sa talento at determinasyon ni Miss Lian Norcia Madelo, muli niyang pinatunayan ang kakayahan ng mga kabataan na magbigay inspirasyon sa pamamagitan ng singing. Para sa STBN, ako si Rian Desdique, nag-uula. Sa usaping pananampalataya, muling ipinamalas ng mga deboto ang kanilang pananalig sa ginanap na Senior Santo Niño Fiesta. Libo-libo katao ang dumalo sa presisyon, nobena at misa bilang pagumita sa himulang hatid ng Batang Jesus sa kanilang buhay. Magandang hapon, bayan! Andito tayo ngayon sa bayan ng Valencia, Bohol, kung saan ginaganap ang makulay at masiglang piyesta sa Valencia 2025 sa temang Viva Pete Senior. Ito ay isang linggong pagdiriwang na puno ng kasiyahan, talento at tradisyon. Narito ang ilan sa mga aktibidad na abangan. Ngayong linggo, aasahan ang mga makulay na gabi tulad ng BIT Night kasama si Michael Panglinan bilang espesyal na panauhin. PBC Night na tampok ang Cebu Clergy Performing Artist at Miss Valencia Talent Night. Pinakahihintay din ang Sinulog 2025 sa ika-11 ng Enero sa VTVHS Oval na susundan ng Engranding Grand Disco sa Valencia Astrodome. At para sa huling araw, magkakaroon ng Fluvial Parade sa Kutkutan Beach na magtatapos sa isang misa sa Holy Infant Parish. Kasama natin ngayon si Ma'am Lucille. So, ano po ang pakiramdam na maging bahagi ng ganitong kasiyahan? Fulfilling kasi once a year lang din to nangyayari, and then it's the time of the year na magpasalamat sa tanang blessings nga nadawat from God. Ang piyesta sa Valencia 2025 ay higit pa sa isang piyesta. Ito ay isang selebrasyon ng kasaysayan, pananampalataya at pagkakaisa ng mga Boholano. Kaya't ano pa ang hinihintay nyo? Sama-sama nating ipagdiwang ang piyesta. Para sa STBM 11, ako si Maesa Andrea Galimba, nagpapahayag na Viva Pete Senior mula dito sa bayan ng Valencia, Bohol. Para naman sa spiritual growth ng mga estudyante, isinagawa ang isang refleksyon kung saan bigyang diin ang kalagahan ng pagmumuni-muni at pagpapatawad. Maraming kalahok ang nagpahayag ng pasasalamat sa pagkakaroon ng tahimik at makahulugang sandali upang mas mapilalim ang kanilang koneksyon sa Diyos at sa kanilang sarili. Narito si Rochelle Gales, nag-uuna. Ika-4 ng Pebrero 2025, kasalukuyang nagaganap ang rekoleksyon dito sa St. John the Baptist Parish.
Ito ay ginagamit kada taon upang pag-alala o muling pagbabalik sa isipan ng isang bagay na dati nang natutunan o naranasan. Ito ay isang mahalagang kakayahang pangkaisipan na nagbibigay daan sa atin upang ma-access at magamit ang nakaraang impormasyon, kaalaman at mga kaganapan. Dumalo si Ginoong Benjamin Cagaanan na isang seminaryo sa Tagbilaran City, Bohol upang maging isang tagapagsalita. Magandang hapon po, sir. Meron po akong tanong sa iyo. Ano po ang iyong nararamdaman na ikaw ay pinili na tagapagpasalita sa rekoleksyon ngayong taon? Ang pagsasalita sa harap ng maraming tao at ang pagtuturo ay matagal ko na talagang pangarap. Ngunit nung ako'y sinabihan na ako'y magsasalita sa inyong harapan, lubos ang aking pangangamba sapagkat nangangamba ako kung maibigay ko ba ang sapat at ang inyong mga pangangailangan. Ngunit ako ay nagsusumikap na ito'y maibigay ang sapat na inyong kailangan. Kaya ako'y masaya na nabigyan ako ng pagkakataon na makapagsalita at makapagturo sa inyo. Eric to Denise. Uy, thanks, Bes. Teka, bakit? Ayaw mo ba? Uy, hindi naman. Feeling ko lang kasi para nag-ikota na ako sa tamis for today. Pero thank you, Bes, ha? Bes, sana ako eh. Alam mo ba, kahapon nga meron pang marching ba na naganap eh. Ang sweet, no? Sus, kung spinotify na lang nila yon, libre pa. Hay naku, Julian, napaka-hater mo talaga. Kaya walang nagkakagusto sa'yo eh. Alam mo, Bes, it's our senior year. So dapat, all or nothing na. Kaya if I were you, babe, I would ask out this mystery dream person of your life. Na 4 years mo nang hinihintay, oh. 4 long years, Bes. Hanggang saan ka pa maghihintay? Mamaya, tingin mo. Hindi pa siya taken. Uy, ano? Perfect pa din. Ang cute-cute talaga ng best friend ko. Super sweet. Kaya alam mo, Bes, you have to promise me, ha? Na this year, next year, next year, this year is Valentine's Day. You would ask me, okay? Pinky promise. Pinky promise na. Oo, eto, pinky promise, I will. Promise na yan, ha? Oo, I will. Promise. Buti na nga lang din, nandito siya eh. OMG talaga? Nasaan? Siya ba yun? Siya yun, no? Hindi kasi, ano ba, hindi. Uy, sino? Sino ba? Dilatisin ang kwalifikasyon at busisiin ang paninindigan nila sa mga isyu ng bayan. Sa unang pag-arap ng mga tatakbo sa Senado, Tanong ng Bayan. Sunod na issue. Ayon sa Quadcom ng Kamara, may sapat na basihan para kasuhan si dating Pangulo Duterte dahil sa di umano'y crimes against humanity sa kanyang drug war. Pero sabi sa kanyang mga kaalyado, politically motivated ang recommendation ng Quadcom. Ang tanong ng bayan, tama mga ng kaso si dating Pangulo Duterte o hindi? Para naman sa mga kandidato, itaas pa po ninyo ang inyong mga boto. Yes or no? At ang mga sasala para pagdebatihan ng issue nito, si Representative Castro nakabol sa panukala. Kondisyonal naman ang tugon ni Senador De La Rosa. Dapat lang nakasuhan si dating Presidente Duterte at long overdue na ito. Pati yung mga kasakapat niya sa pagpatay, no? Sa war on drugs. Libo-libo ang pinapatay ni Duterte, pero wala pang napapanagot. Kaya kailangan mabigyan ng hustisya ang ating ang ating mga mamamayan. Sinasabi natin dito na dapat yung kaso na ito ay matagal na, pati na rin siguro
Senator De La Rosa? Sagot ko dyan is conditional, no? Pwedeng yes, pwedeng no. Yes, in the sense that nobody's above the law. Kapag may nagawa siyang kasalanan, kasuhan natin. Pero kung wala naman siya nagawang kasalanan, huwag mo siyang kakasuhan base doon sa kaso ng ibang tao. Because guilt is personal. Huwag po nating ipaangkin kay Pangulong Duterte ang kasalanan ng mga ninja cops. Kaya po after 3 years, tapos na siya sa pagkapalulo, ay wala pa rin siyang kaso. Meron po naman po kayo ngayong 15 seconds para mag-react po kay Senator De La Rosa. So, mismo siya, si President Duterte, ay umamin na pumatay siya ng tao. Kaya kailangan siyang kasuhan. At ito, sino ba yung nagdisenyo ng mga policy na ito? Siya rin. At nag-cause ng pagpatay. Maging si Senator Duterte ay Senator Bato ay dapat kasuhan. Ma'am, gigil na gigil kang kasuhan si Pangulong Duterte at ako ng mga kasong hindi naman kami malilink. Kumusta na po yung convictions mo sa mga child trafficking? Ano nangyayari? Bakit na dyan ka pa? Hindi ka pa nakakulong? Yun lang ang tanong ko. Pakisagot lang kasi yung mga ordinaryong tao nagtatanong. Bakit congresswoman ka, hindi ka nakulong? Eh sila yung mga ordinaryong tao lang, kulong ka agad. Ito po ay nasa Kongreso ay out of order ko po dahil wala siya sa tanong, no? Ang ating ginagawa po sa pagre-rescue, tama lang po yung ginagawa ko na pag-rescue sa mga teachers, sa mga bata na biktima ng harassment, intimidation, at threat. Doon sa sinasabi ni Senator Bato na kaso, so kung sino man ang mga teachers, gagawin yon, no? Yung ipagtanggol at sagipin yung ating mga teachers at mga estudyante. So, tingin ko po ay walang mali sa ginagawa po natin doon sa kaso. Ano pong rescue ang pinagsasabi niya? Eh na yung mga parents nga ng mga bata niyo mismo ay galit na galit sa kanya. Bakit? Ginagamit niya yung mga kabataan para sa sarili niyang kapakanan? Walang rescue nangyari doon. In fact, konbiktado siya sa mga kaso eh. There was no rescue. Well, yung mga sinasabi naman po ng mga magulang na galit sa akin, ay ito ay gawa-gawa lang ito. Itong mga magulang na ito, so kung titingnan natin ng mga magulang ng mga bata na talagang involved doon sa pag-aaral ng mga bata, doon sa Lumad School ay talagang nanghinayang sila doon sa pagsasara ng mga eskwelahan ng mga lumad. Dahil alam naman natin na kulang talaga, no? Sa serbisyong pang-edukasyon ang mga lumad. So, talaga, sila ay hinayang at sinisisi ang gobyernong Duterte. Maraming salamat po kay Representative Castro at Senator De La Rosa. Samantala, sa usaping pangkaligtasan, pinag-usapan ang fire prevention sa grades of maritime students ng SGBA. Narito si Andrea Maisa, nag-uula. Magandang hapon! Pinahahalagahan ang kaligtasan laban sa sunog sa isang masusing pagsasanay sa fire prevention at firefighting na nilahukan ng mga mag-aaral sa maritime. Layunin nitong ihanda sila sa pagresponde sa sunog lalo na sa gitna ng karagatan. Sa pagsasanay, tinutukan ng mga elemento ng sunog, iba't ibang klase ng sunog at tamang paggamit ng fire extinguisher. Bukod dito, itinuro rin ang wastong pagsosuot ng Personal Protective Equipment o PPE, ang paghawak at pag-iimbak ng fire hose at ang tamang pamamaraan ng pag-apula ng apoy. Hindi lamang teknikal na kasanayan ang binigyang diin, pinahusay din ang pakikipag-ugnayan at pagtutulungan ng mga estudyante. Mahahalagang aspeto sa pagtugon sa emergency sa barko. Sa ganitong pagsasanay, masisigurong handa at may sapat na kaalaman ang mga mag-aaral sa pagtugon sa sunog sa dagat. Uy, friends, small na ako. Happy Valentine's Day. Thank you.
Pero sa mga taong gustong gawing espesyal ang kanilang Valentine's Day, ay ano pa ba ang alternatibong regalo bukod sa chocolates at flowers? Uy, Mr. Baghari, nakabigay ka na ba ng bulaklak na ginansibo? Uy, maganda yun. Di nalalanta. Pero mas panalo rin kung ikaw mismo ang gagawa para labor of love talaga sa iyong minamahal. Magandang araw sa'yo. Maaari ba kitang magambala sa iyong ginagawa? Yes? Bago ang lahat, pwede ko bang malaman ang iyong pangalan? Ako si Karina May Budumo. At ano ang iyong posisyon sa SSC? I'm grade 10 representative or a congresswoman. Paano mo ba ginagawa ang mga ito? Una sa lahat, I make this, like that, and then that's it. So, ganyan lang pala. Yes. Masaya ka ba sa iyong ginagawa? Yes, and it's entertaining. Samantala, isang grand celebration din na para sa SGB Lil King Queen of Hearts 2025. Makikitang saya at kaba sa mga bata habang sila'y rumarama sa etablado sa kanilang makukulay na kasuotan. Sa huli, itaranghal ang mga nabagi at ikarunahan din ang Lil King and Queen of Hearts na naging ekspresyon sa kanilang kapwa mag-aaral. Narito si Medjoy Galdo na uula. Magandang araw, estudyants! Ngayon, matagumpay na ginanap ang King and Queen culmination ng Elementary Department, kung saan ang mga mag-aaral ay pinakita ang kanilang ganda, talento, at kumpiyansa. Upang masiguro ang maayos na daloy ng programa, nakikisa ang mga mag-aaral mula sa grade 10 at 11 bilang mga tagapagpanood, habang ang ating mga marshal ay masigasig na gumabay sa mga kalahok at mga panauhin. Matapos ang iba't ibang pagpakitang gilas, kinurunahan ang mga nagugi bilang hari at reyna ng elementarya. Isang mainit na pagbati sa lahat na lumahok at sa ating mga bagong hari at reyna. Patuloy natin ipagmalaki ang talento at husay ng SG Beyond. Mula rito sa STVN News, ako si Mary Joy O. Galbo, nagpapalita. Good evening sa ating lahat. May kaibigan akong kambal. Silagay sila ng text race. Nagyakapan sila, bigla sila nawala. Ganyan yung mga jokes ko nung nagsimula pa lang ako maging stand-up comedian, di ba? Tapos dati, 3 lang yung nanonood. Isa doon, yung tatay ko. Yung dalawa, waiter pa. I used to be a banker. It was my dream job because I always dreaming in my job. Ay tapos minsan, tinawag ako ng boss ko. Akala ko pupurihin ako. Sabay pag-upo ko, bigla akong pinagsisigawan. Hindi ka seryoso dito. Ayaw mo ba mag-promote? Mag-promote? Pwede pa ba yan? May show po kami this 8 p.m. Don't be late, yung friends. So, umuwi ako. Sabi ko, Ma, I want to be a stand-up comedian. Sabi niya, ha? Pagtatawanan ka ng mga tao. Pero sabi ni Dad, pagtatawanan ka ng mga tao. Ganun ka-supportive si Dad. Sa kanya nga ako nagtitest ng jokes. Masaya. Masaya maging Masaya maging komedyante. Pero, hirap din kasi nun. Hindi kasi seryoso. One time, di ba, nihika ako. Sabi ko sa kaibigan ko na doktor, Pare, anong ginagawa kapag hindi ka nakakahinga? Sabi niya, ano? Tawang-tawa yung dad ko nun. Every people see my family say, wow, your family is complete. You have a doctor, attorney, and a stand-up comedian. So, you have a doctor's appointment, an attorney's appointment, and a disappointment. Minsan yung dad ko, di pa nagigets yung jokes ko, di ba? Tinatanong ko siya Sabi ko, Dad, natatawa ka ba sa mga jokes ko? Sabi niya,
Ang hirap yung ginagawa mo. Bira lang ng bira. So, tira lang ng bira, no? Yan kasi yung sabi ng dad ko dati. Thanks for everything, Dad. Ayun pala siya, guys. Tapakan natin ang tatay ko. Tagal niya kasing lumabas sa CR eh. Kinabahan ako. 65 pa kasi siya eh. Sa sobrang tanda ng tatay ko, yung birthday candles niya, nagbuka na lang ng bonfire. Sam, na, okay ka na? Kunting smile naman dyan, oh. We'll have fun. Okay, Dad. I'll try. Hi, Sam. I'm Jenny. So, Sam, iikot tayo sa shops mamaya. Mahali ka daw sa dresses. No! Sam, Hi, Sam. May I join you? No! Nakakaiyak naman. No! Sure ka dito? don't worry. No. Sam, mahilig ka ba dito? First time to ha, so pasensya na. Sige, iba na lang. No. Samantala, isang paglalakbay sa kultura at kasaysayan ang sinagawa ng mga estudyante
sa Museo Bohol at Himontagon Hills, Taluay. Dito, natuklasan nila ang mayamang kasaysayan ng Bohol at ang natural na ganda ng Himontagon Hills. Ayon sa kanila, hindi lamang ito isang field trip, ngunit isang makahulugang paglalakbay patungo sa pag-unawa ng kanilang pinagmulan. Narito si Elijah May Acampado, nag-uulat. Isipin mong pumasok sa gusali kung saan ang kasaysayan ay bumubulong bawat pader. Matatagpuan sa puso ng Tagbilaran City, Bohol, the National Museum of the Philippines, Bohol Area Museum. Isa sa patunay ng mayamang kultura at kasaysayan ng lalawigan. Dati itong provincial capital building at ngayon nagsisilbing imbakan ng mga kwento ng mga Boholano. Sa mga tampok ng museo ay ang palawig The Boholano Way of Life Gallery, isang parangal ng mga tradisyonal na sining ng lalawigan. Maaaring tuklasin ng mga bisita ang mga artepakto na sumasalingin sa mga gawain tulad ng pagkagawa ng bangka, pagsasaka, paghahabibi ng rafiya at paggawa ng sintibuok. Ang museo rin nagbibigay galang sa mga katatagan sa pamagitan ng Pangganhaw Gallery na nag-aalala sa lindol sa Bohol noong 2013. Ang exhibit ito ang nagpapakita muling pagtayo ng mga heritage site at nagpapakita ng mga sinuunang sining ng Bohol sa simbahan. Para sa mga mahilig sa kalikasan, ang Natural History Gallery ay nagpapakita ng mga natatanging biodiversity ng Bohol. Para sa mga geological na kababalaghan nito hanggang sa iba't ibang uri ng halaman at hayop. Kasama rin sa gallery ang Pagpugali Gallery na nagtatampok ng mga gawa ng mga national artist for sculpture na si Napoleon Veba at ang Paghandom Gallery na nagbibigay pugay kina dating Pangulong Carlos P. Garcia at kanyang asawa na si First Lady Yonola D. Garcia sa pamamagitan ng mga personal na memorabilia at sining. Aside from hiking, Himontagon Hills is also a favorite for sunrise and sunset viewing. Visitors often camp overnight to witness the sky transform into a palette of stunning colors, making the experience even more magical. For those planning a visit, it is important to respect the environment by adhering to the leave no trace principle. Local officials have also emphasized the importance of preserving the hill's natural beauty for the future generation. Himontagon Hills truly showcase the beauty of Bohol beyond its famous beaches. Whenever you're an avid hiker or simply someone looking to unwind, this destination promises that the experience that will stay with you long after you leave. Sa wakas, puno-puno ng pagmamahalan ang Valentine's Day celebration sa SGBA. Mula sa pagpapalitan ng regalo, harana at iba't iba pang nakakakilig na sorpresa na naging masaya at makulay na pagdiriwang ng araw ng mga puso sa paaralan. Narito si Elva Joseph Acero, nag-uula. Magandang hapon, SGBians! Ngayong hapon ay matagumpay nating ipinagdiwang ang araw ng mga puso. Isang okasyon na nagbibigay ng kasiyahan at pagkakaisa sa ating paaralan. Iba't ibang aktibidad ang naganap na nagbigay ng pagkakataon sa mga mag-aaral na ipakita ang kanilang pagpapahalaga at pagmamahal sa kanilang mga kaibigan, guro at minamahal sa buhay. Kasama rin sa selebrasyon ang mga pagtatanghal at palaro na nagpasaya sa lahat ng dumalo. Ang buong programa ay naging maayos sa tulong ng ating mga marshals na nagsigurong maayos ang daloy ng selebrasyon. Mula sa STBM News, ako si Elvan Joseph Acero. Maraming salamat at Happy Valentine's Day, SGBians! At iyon ang kabuuan ng mga balita ngayong gabi. Para sa mas maraming updates at informasyon, bisitahin ang aming opisyal na pahina. Muli, ito ang STBN News 9. Hatid ang serbisyong totoo, balitang maasahan. Ako si Jomay Hunubagay. Ako lang po si Elijah Daria Acampado. At Raniela Rosel Bulu, nagpapasalamat sa inyong pagtuto. Hanggang sa muli at magandang gabi! Puso diwa, balik at musika, pindot gusto na maging buo ang kong tiwala. Samahan niyo kami, araw-araw at gabi, hindi mahuhuli ang balita'y mabubuti. Volume up!
Pakinggan nyo sa TVM News para sa'yo, ang tunay na kaibigan mo. Sa bawat araw may regalo. Doon talaga ito na tumatak sa aking puso. Ito'y nauso, sana'y maging iyong paborito. At makita mga balita'y na ipapadala. Balita'y na ipapadala. Kargang pag-asa, katotohanan ang dinadala. May linis ko siya.